Chairman, talagang kayo po mismo ang pupunta? Sa tanong ng kanyang sekretarya, mariing sumagot ang matanda, oo. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung anong klaseng tao ang babaeng gustong pakasalan ng aking anak. Makalipas ang ilang araw, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at pumasok bilang isang arawang manggagawa sa isang pabrika. Doon niya unang nakilala ang babaeng nagngangalang Maya de la Cruz. Ang babaeng bumati sa kanya nang may maaliwalas na ngiti ang siyang magpapabago sa pundasyon ng kanyang buhay. Mula rito, magsisimula ang isang kwentong hango sa tunay na buhay tungkol sa isang manugang mula sa pabrika. Nawa'y mapuno ng kaligayahan ang lahat ng naglalaan ng oras para basahin ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang kwentong ito. Ang opisina ng chairman sa ika-23 palapag ng Maharlika Builders Corporation ay balot ng nakasanayang katahimikan mula sa malalaking salamin na bintana. Tanaw ang buong skyline ng Makati. Ang espasyong pinalamutian ng itim na leather sofa at mamahaling mahogany na mesa ay tila sumisimbolo sa mismong kapangyarihan. Si Don Antonio de Leon ay nakaupo sa harap ng mesa at nagbabasa ng mga dokumento. Ang kanyang tuwid na tindig ay hindi kakikitaan ng kanyang edad na 63. Ang kanyang buhok na may bahagyang uban ay maayos na nakasuklay. Bagamat formal ang kanyang mukha, matalim at mapanuri ang kanyang mga mata. Bilang isang taong iginugol ang buong buhay sa industriya ng konstruksyon, sanay si Antonio na kalkulahin at husgahan ang lahat ng bagay. Maya-maya, kumatok ang kanyang chief of staff. Chairman, nais po kayong makausap ni Sir Carlos. Tumango si Antonio, bumukas ang pinto at pumasok si Carlos. Ang 33 anyos na si Carlos ay may matangkad at matikas na pangangatawan na nakuha niya sa kanyang ama, ngunit magkaiba sila ng tingin. Kabaligtaran ng malamig na mata ni Antonio, ang mga mata ni Carlos ay puno ng init at pag-asa. Nag-aalangang tumayo si Carlos sa harap ng kanyang ama. Papa, may sasabihin po sana ako. Bahagyang nanginginig ang boses ni Carlos. Hindi inaalis ang tingin sa dokumento. Sumagot si Antonio. Sabihin mo, huminga ng malalim si Carlos. Gusto ko na pong magpakasal, napahinto ang kamay ni Antonio. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan ang anak. Magpakasal? Biglaan naman yata? Puno ng determinasyon si Carlos. Hindi po ito biglaan. Mahigit 1 taon na po kaming magkarelasyon. Bahagyang lumambot ang mukha ni Antonio. Ganoon ba? Saang pamilya galing ang nobya mo? Anak ba siya ni Director Villanueva? O mula sa kumpanyang bago lang nating ka-merger? Ngunit umiling si Carlos. Hindi po siya galing sa mayamang angkan. Kumunot ang noo ni Antonio. Kung gayon, sino siya at taga saan? Nag-alangan sandali si Carlos bago sumagot. Isa po siyang manggagawa sa isang maliit na pabrika. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang hangin sa buong opisina. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Antonio ang kanyang anak. Ano ka mo? Pabrika? Isang trabahador sa pabrika? Tumango si Carlos. Opo. Isa po siyang quality control inspector. Siya po ang pinakamabuting taong nakilala ko. Hinampas ni Antonio ang mesa at tumayo. Carlos, nasisiraan ka na ba ng bait? Isang empleyada sa subcontractor nating pabrika. Magiging manugang ng pamilya de Leon? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi nagpatinag si Carlos sa sigaw ng ama. Papa, hindi po sinusukat ang tao sa kanyang pinagmulan. Siya ay. Pinutol ni Antonio ang kanyang sasabihin. Manahimik ka. Para saan at iginugol ko ang buong buhay ko para palaguin ang kumpanyang ito? Para protektahan ang dangal at reputasyon ng ating pamilya. Hindi ko matatanggap ang isang trabahador sa pabrika. Kinagat ni Carlos ang kanyang labi at tinitigan ang ama. Papa, seryoso po ako. Parang awa niyo na, payagan niyo na kami. Tumingin si Antonio sa labas ng bintana at malamig na nagwika. Hindi mangyayari yan. Hiwalayan mo ang babaeng iyan ngayon din. Ako ang hahanap ng nararapat na mapapangasawa mo. Umiling si Carlos. Hindi ko po gagawin iyon. Pinandilatan ni Antonio ang anak, ngunit buo ang loob ni Carlos. Pakakasalan ko po siya, kahit tutol kayo. Pagkasabi nito, lumabas si Carlos ng opisina. Naiwang mag-isa si Antonio. Mariing nakakuyom ang mga kamao. Bakas sa mukha niya ang pinaghalong galit at pagkalito. Umuwi siya ng maaga sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Pagdating niya, nadatnan niya ang kanyang asawang si Doña Carmen
na nagmemeryenda. Ang 55 anyos na si Carmen ay isang malumanay na ginang kabaligtaran ng kanyang asawa. Nang makita ang nakasimangot na mukha ng asawa, nagtanong siya, "May problema ba, Anton?" Bumagsak si Antonio sa sofa at sinabing, "Itong si Carlos, nagpumilit na magpakasal." Ngumiti si Carmen. "Naku, magandang balita iyan, hindi ba? Magkakaroon na rin tayo ng manugang." Umiling si Antonio. "Anong maganda roon?" Ang gusto niyang pakasalan ay isang trabahador sa isa nating pabrika sa Valenzuela. Bakas ang kaunting gulat sa mukha ni Carmen, ngunit agad siyang nakabawi. "Ganoon ba? Pero dahil si Carlos ang pumili, sigurado akong mabuting tao siya." Tumaas ang boses ni Antonio. "Pati ba naman ikaw? Akala ng mga kabataan ngayon, porket may trabaho na sila ay kaya na nilang tumayo sa sariling paa. Hindi ako papayag na pumasok sa pamamahay natin ang isang taong hindi nababagay sa ating antas." Uminom ng tsaa si Carmen at mahinahong sumagot, "Anton, ugali mo na ang husgahan ng tao base sa panlabas na anyo at estado. Paano mo nasabing hindi siya nararapat kung hindi mo pa naman siya nakakaharap?" Natahimik si Antonio sa sinabi ng asawa. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Kahit nakahiga na, magulo pa rin ang isip niya. Trabahador sa pabrika? Anong klaseng babae ba siya at nagawang pabulagin ng ganito si Carlos? Naisip niya habang nakatingin sa kisame. Kailangan kong alamin ng personal kung talagang may karapatan siyang maging manugang ng pamilya de Leon. At doon nabuo ang isang plano sa isip ni Antonio. Papasok siya ng palihim sa pabrika, itatago ang kanyang pagkatao at oobserbahan ang babaeng ito. Kinaumagahan, ipinatawag ni Antonio ang kanyang chief of staff. "Saan sa mga subcontractor nating pabrika ang pinakabisi ngayon?" Nag-isip sandali ang sekretarya. "Sa Bayanihan Steelworks po sa Valenzuela, sir. Hinahabol po nila ang deadline natin." Tumango si Antonio. "Gumawa ka ng isang bakanteng pwesto para sa isang arawang manggagawa. Ako ang papasok doon." Gulat na gulat ang sekretarya. "Chairman, kayo po mismo?" Buo ang desisyon ni Antonio. Walang dapat makalam ng tunay kong pagkatao. Isa itong utos. Makalipas ang ilang araw, nag-ibang anyo si Antonio. Nakasuot siya ng kupasing maong, simpleng t-shirt, lumang sapatos at sombrero. Tila ibang tao ang nakikita niya sa salamin. Sumumpa siya sa sarili. "Gagamitin ko ang pagkakataong ito para makita ang totoo. Susubukan ko kung talagang karapat-dapat siya kay Carlos." Sa buong buhay niya, ngayon lang nakasuot si Don Antonio ng uniforme ng manggagawa. Sa harap ng salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili, suot ang asul na work jacket, hard hat at lumang rubber shoes. Para sa isang taong laging nakasuot ng mamahaling suit, tila napadpad siya sa ibang planeta. Ang ID na inihanda ng kanyang sekretarya ay nakapangalan kay Juan Reyes. Ibinulsa niya ito at huminga ng malalim. Ang Bayanihan Steelworks sa Valenzuela City ay isa sa maraming subcontractor ng Maharlika Builders. Pagdating sa gate, napahinto si Antonio. Ang pabrika sa likod ng kinakalawang na gate ay luma na, at sa parking lot ay may mga lumang jeepney, tricycle at motorsiklo. Dahil sa buong buhay niya ay sa air-conditioned na head office lang siya nagtrabaho, bago sa paningin niya ang ganitong eksena. "Ganito pala kaluma ang mga pabrikang nagtatrabaho para sa akin," isip-isip niya habang nakasimangot na pumasok. Sinalubong siya ng factory manager na si Kapitan Ramos sa opisina. "Ikaw ba yung bagong tao, si Juan Reyes? May karanasan ka ba sa ganitong trabaho?" Umiling si Antonio. "Wala po, unang beses ko pa lang." Ngumisi si Manager Ramos. "Naku, medyo mahirap to para sa iyo, Mang Juan. Laging may overtime at night shift ngayon dahil sa mga deadline. Kakayanin mo ba?" Walang paligoy-ligoy na sumagot si Antonio. "Kakayanin po." Inabot ni Ramos ang isang dokumento. "Sige, magpaturo ka kay Maya. Siya ang in charge sa quality control, pero siya na rin ang nagtuturo sa mga baguhan." Pagbukas niya ng pinto papunta sa production floor, sinalubong siya ng nakakabinging ingay ng mga makina. Umiikot ang mga lathe, nagkikislapan ang mga welding machine, at aligaga ang mga manggagawa sa kani-kanilang pwesto. Mainit ang hangin, mabigat, at amoy langis at pawis. Kinapos ng hininga si Antonio. Malayong malayo ito sa malamig at tahimik niyang opisina sa Makati.
Dito nagtatrabaho ang mga tao, hindi makapaniwalang lumingalinga si Antonio. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumapit sa kanya. Maaliwalas ang ngiti at malinis ang suot na work uniform. Siya si Maya de la Cruz. Magandang araw po, ako po si Maya. Makakasama niyo po ako sa trabaho simula ngayon. May halong init at kabaitan ang boses ni Maya. Napatangga saglit si Antonio bago sumagot. Juan Reyes. Ngumiti si Maya. Sabi po nila unang beses niyo raw sa pabrika. Huwag po kayong mag-alala. Dahan-dahan ko pong ituturo sa inyo ang gagawin. Dinala ni Maya si Antonio sa isang work table. Dito po tayo mag-inspect ng mga piyesa. Gagamitin po natin itong caliper para sukatin kung tama ang size. Ihiwalay po natin yung mga palpak. Tumango si Antonio at hinawakan ang panukat. Ngunit para sa isang taong sanay na puro hawak ng mamahaling ballpen at papeles, nakakapanibago ang mga tools. Maging ang anggulo ng paghawak niya sa bakal at pagbasa ng sukat ay pilit at nahihirapan siya. Tahimik na nakamasid si Maya at mahinahong nagsalita. Mas madali po kung ganito niyo hahawakan, Mang Juan. Hinawakan ni Maya ang mga kamay ni Antonio at dahan-dahang itinama ang kanyang pwesto. Makalipas ang isang oras, nawalan ng balanse si Antonio habang pilit binubuhat ang isang mabigat na kahon ng mga bakal. Bumagsak ang kahon sa sahig at kumalat ang mga piyesa na lumikha ng malakas na kalabog. Napalingon ang lahat ng manggagawa sa paligid. Namula si Antonio sa hiya. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kapalpakan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga bakal. Agad na tumakbo palapit si Maya. Mang Juan, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Mas inuna pa ni Maya ang kaligtasan niya kaysa sa nagkalat na mga materyales. Pasensya na. Kasalanan ko, bulong ni Antonio. Umiling si Maya. Naku, wala po iyon. Lahat naman po dumadaan sa ganyan sa umpisa. Ganyan din po ako noon. Habang tinutulungan siyang magpulot, nagturo si Maya. Mabigat po itong kahon, kaya dapat 2 kamay ang gamit. Saka ibaluktot niyo po muna ang tuhod niyo bago magbuhat para hindi sumakit ang likod niyo. Tumango si Antonio habang nakikinig sa mabait na paliwanag ni Maya. Sa sandaling iyon, may kakaibang emosyon siyang naramdaman. Sa halip na pagalitan siya, nag-alala pa ito sa kanya. Kahit hindi sila magkakilala, nakaramdam siya ng tunay na malasakit mula sa babaeng ito. Pagsapit ng tanghalian, tumunog ang bell. Kinuha ng mga empleyado ang kanilang mga baon o kaya'y pumunta sa kantin. Inilabas ni Antonio ang baon niyang simpleng pandesal at umupo mag-isa sa isang sulok. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya at rinig niya ang mga bulungan. Baguhan daw. May edad na Bakit ngayon pa nagpabrika? Hindi nagustuhan ni Antonio ang mga tingin, ngunit pinanatili niyang tikom ang kanyang bibig habang nagmamasid. Maya-maya, lumapit si Maya dala ang kanyang maliit na baunan. Mang Juan, mag-isa lang po kayo? Pwede po bang makiupo? Tumango si Antonio. Pagkaupo ni Maya, binuksan nito ang kanyang baunan. Nagdala po ako ng atsara, gawa ko po sa bahay. Masarap po ito, gusto niyo pong tikman? Nag-alangan si Antonio. Hindi niya na maalala kung kailan huling may nagpakita sa kanya ng ganitong dalisay na kabaitan. Hindi na, ayos na itong baon ko. Tumawa si Maya. Sige na po, Mang Juan. Hindi ko po mauubos ito mag-isa eh. Dahan-dahang kumuha ng isang kurot ng atsara si Antonio. Kumagat siya. Ang lutong at ang sakto ng tamis at asim ay pumuno sa kanyang bibig. Masarap nga, usal ni Antonio. Nagliwanag ang mukha ni Maya. Salamat po. Unang beses ko pong gumawa. Ginawa ko po talagang marami para maibahagi sa mga kasama natin sa pabrika. Nagulat si Antonio. Gumawa siya ng pagkain hindi lang para sa sarili kundi para ibahagi sa iba? Muling pinagmasdan ni Antonio si Maya. Ang ngiti nito ay totoong nagmumula sa puso. Pagsapit ng hapon, tinuruan si Antonio kung paano gumamit ng press machine, dahan-dahang nagpaliwanag si Maya. Kapag pinindot niyo po itong button, bababa yung makina. Siguraduhin niyo pong nakalayo ang mga kamay niyo bago pumindot ha. Delikado po kapag naipit. Maingat na pinindot ni Antonio ang boton. Gumalaw ang makina na may kasamang malakas na ugong. Noong una ay takot siya, ngunit habang inuulit-ulit niya ay nasanay rin siya. Hindi umalis si Maya sa tabi niya para alalayan siya. Ang galing niyo po, Mang Juan. Mabilis po kayong matuto. Pag-uwi niya,
Ramdam ni Antonio ang sakit sa buong katawan. Para sa isang taong iginugol ang buhay sa pagupo sa opisina, matinding kalbaryo ang manual labor. Habang hinuhubad ang kanyang pawisang uniforme, naisip niya, araw-araw nagtatrabaho ng ganito ang mga taong iyon? Habang tinitingnan ang papalayong bulto ni Maya mula sa pabrika, naging komplikado ang emosyon ni Antonio. Ang babaeng mahal ng kanyang anak ay mas mabuting tao kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi pa rin bukas ang isip ng matanda. Hindi sapat ang 1 o 2 araw para makilala ang tao. Kailangan ko pa siyang obserbahan. Pagsapit ng ika-4 na araw, medyo nasanay na si Antonio sa buhay pabrika. Ang pagpasok ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay naging parte na ng kanyang sistema. Ngunit nanatili ang hirap siyang makatulog sa gabi dahil sa sakit ng kalamnan at nagkapaltos-paltos ang kanyang mga palad. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Hanggat hindi niya nakikilatis ng buo si Maya, hindi siya babalik sa Makati. Araw-araw, binabantayan niya ang kilos ni Maya. Paano siya makitungo sa iba, ano ang kanyang mga sinasabi, at ang kanyang mga ekspresyon. Pagsapit ng tanghalian, nagkumpol-kumpol ang mga empleyado sa break area kung saan may ilang luma at sirang mesa. Magkakasama silang kumakain ng baon. Tulad ng dati, sa isang sulok umupo si Antonio at tulad ng dati, pinag-uusapan pa rin siya. Ang tanda na niya para magsimula. Ang tahimik pa, medyo weird, bulong ng isang manggagawa. Pilit itong binaliwala ni Antonio, pero ramdam niya ang pagiging out of place. Pagkatapos ay dumating si Maya, may dalang lalagyan ng ulam. Mang Juan, mag-isa na naman po kayo? Nakangiting umupo si Maya sa harap niya. Napaangat ng tingin si Antonio. Oo, ayos lang ako. Habang binubuksan ang lalagyan, nagsalita si Maya. Dahil nagustuhan niyo po yung atsara ko kahapon, nagdala naman po ako ng adobong kangkong ngayon. Sabay na po tayong kumain. Nahihiyang tumingin si Antonio. Nakakahiya naman, lagi mo na lang akong binibigyan. Umiling si Maya. Naku po, masyadong marami po ito para sa akin. Mas masarap kumain kapag may kasalo, di ba? Nahihiyang tumikim si Antonio ng adobong kangkong. Namnam niya ang linamnam ng toyo at bawang. Masarap nga. Magaling ka palang magluto. Namula si Maya. Nanood lang po ako sa YouTube tapos ginaya ko. Dahil mag-isa lang po ako sa buhay, natuto na rin po akong magluto ng kung ano-ano. Tumango si Antonio at nagtanong, mag-isa ka lang nakatira? Saglit na lumungkot ang mga mata ni Maya, ngunit agad ding ngumiti. Opo, maaga po kasing kinuha ni Lord ang mga magulang ko, pero ayos lang po, nasanay na rin po ako. Bumigat ang dibdib ni Antonio sa narinig. Ulila na pala ito, namumuhay mag-isa, pero nagagawa pa ring maging maaliwalas at masiyahin. Kadalasan sa mga taong dumaan sa hirap ay nagtatanim ng galit o kaya ay nagiging mapait sa mundo. Pero iba si Maya, may natitira pa siyang puwang sa puso para magmalasakit sa iba. Hindi lang siya nagkukunwaring mabait, isip-isip ni Antonio. Isang batang lalaking empleyado, si Junjun, ang lumapit. Ate Maya, pahingi naman ng ulam mo. Walang pag-aatubiling inabot ni Maya ang lalagyan. Sige lang, kuha ka pa. Habang kumakain, sabi ni Junjun, iba talaga magluto si Ate Maya. Mas masarap pa kaysa sa luto ni nanay. Tumawa si Maya. Naku, kapag narinig ka ng nanay mo, malalagot ka. Naglapitan din ng ibang empleyado. Ate Maya, pahingi rin po. Dahil kay Maya, ginanahan silang lahat na kumain. Gulat na gulat si Antonio habang pinagmamasdan ang eksena. Ang baon na dala ni Maya ay halos simutin ng mga kasamahan. Ubus na ang atsara at paubos na rin ang adobong kangkong. Ngunit walang bakas ng inis sa mukha ni Maya. Bagkus, masayang-masaya siyang pinapanood ang mga katrabahong nasisiyahan sa kanyang luto. Ganito ba, kalinis ang puso ng batang ito? Bulong ni Antonio sa sarili. Sa buong buhay niya na puro yaman at estado sa lipunan ang basehan sa paghusga ng tao, isang malaking dagok sa kanyang paniniwala ang ipinapakita ni Maya. Kinahapunan, isang may edad na babaeng empleyado ang lumapit kay Maya. Maya, pasensya na. Pwede ba akong umuwi ng maaga ngayon? Nilalagnat kasi ang bunso ko. Kailangan kong isugod sa health center. Agad na tumango si Maya. Naku, sige po Ate Chona, wag po kayong mag-alala. Ako na po ang tatapos ng kota niyo rito. Bakas ang matinding pasasalamat sa mukha ni Chona.
Parang trangkaso kasi ang taas ng lagnat. Maraming salamat talaga, Maya. Kumaway si Maya. Walang anuman po. Sana po, gumaling agad ang anak ninyo. Sa pagpapatuloy ng trabaho, inako ni Maya hindi lang ang sarili niyang trabaho, kundi pati ang naiwan ni Chona. Dumoble ang mga piyesang kailangan niyang inspect, pero tahimik siyang nagtrabaho nang walang ni isang reklamo. Pinagmamasdan siya ni Antonio mula sa tabi. Tumutulo na ang pawis sa noo ni Maya pero hindi huminto ang mga kamay nito. Sukat sa caliper, hiwalay ng palpak, sulat sa logbook. Dahan-dahang nagtanong si Antonio. Gusto mo bang tulungan kita? Lumingon si Maya at ngumiti. Ayos lang po, Mang Juan. Tapusin niyo na lang po yung naka-assign sa inyo. Matagal-tagal din bago matutunan ito, kaya wag niyo po akong alalahanin. Ngunit hindi nakatiis si Antonio. Binilisan niya ang kanyang trabaho upang matulungan si Maya. Kahit hindi pa siya bihasa, ginawa niya ang lahat. Puno ng pasasalamat si Maya. Mang Juan, maraming salamat po talaga. Dahil sa inyo, mapapaaga ang uwi natin. Simpleng sumagot si Antonio, wala iyon. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam na umuusbong. Ngayon niya lang naranasan na ang pagtulong pala sa kapwa ay nagbibigay ng matinding kagaanan ng loob. Pag-out sa trabaho, lumapit si Maya kay Antonio. Mang Juan, salamat po sa pagod ninyo ngayong araw. Malaking tulong po kayo. Tumango si Antonio. Ako nga dapat ang magpasalamat. Habang isinusukbit ang kanyang bag, nagpaalam si Maya. Ingat po kayo sa pag-uwi. Bukas po ulit. Pinagmasdan ni Antonio ang pag-alis ni Maya. Maliit man ang kanyang balikat, ang pusong nakapaloob dito ay mas malaki kaysa sa sinuman. Sa loob ng kanyang kotse pauwi, nakatingin si Antonio sa bintana, malalim ang iniisip. Iba si Maya sa lahat ng taong nakilala niya sa buong buhay niya. Walang yaman o pamilyang maipagmamalaki, pero ang pakikitungo niya sa kapwa ay higit pa sa mga nasa matataas na posisyon. Ang pamimigay ng pagkain, ang pag-ako sa trabaho ng iba, lahat ito ay bukal sa kanyang puso. Ano ba ang tinitingnan ko sa tao nitong mga nakaraang taon? Tanong ni Antonio sa sarili. Puro panlabas na anyo lang ang nakikita ko. Dito nagsimulang aminin ni Antonio ang sarili niyang mga pagkakamali at panghuhusga. Ngunit hindi pa rin siya buong kumbinsido. Hindi sapat ang ilang araw. Kailangan ko pa siyang subaybayan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ni Carmen. Kamusta ang araw mo? Bakas ang pagod sa mukha ni Antonio. Hindi ko pa alam. Kailangan ko pa ng mas maraming oras. Pinagmasdan ni Carmen ang mukha ng asawa. Pero mukhang may natuklasan ka na, tama ba? Hindi sumagot si Antonio at naupo sa sofa. Ngunit sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang maaliwalas ng ngiti ni Maya. Isang linggo na ang lumipas. Isang hapon, may kakaibang tensyon sa pabrika. Papalapit na ang deadline, kaya mas abala ang lahat kaysa sa normal. Walang tigil ang conveyor belt at mas maingay ang mga makina. Nakatutok si Antonio sa pag-inspect ng mga piyesa. Kahit isang linggo pa lang niya itong ginagawa, nakakakaba pa rin ang trabaho. Biglang may umalingaw-ngaw na malakas na kalabog na sinundan ng sigaw. AHHA, gulat na napaangat ng ulo si Antonio. Sa kabilang dulo ng pabrika, tila nag-malfunction ang press machine. Nagtakbuhan ang mga manggagawa kaya nakisunod na rin si Antonio. Pagdating doon, nakita nila ang isang manggagawa, si Mang Ben, na nakasalampak sa sahig habang hawak ang dugo ang braso. Namumutla ito at naliligo sa pawis. Aray ko! Daing ni Mang Ben. Si Maya ang unang nakalapit. Mang Ben, saan po ang masakit? Patingin po. Kalmadong sinuri ni Maya ang braso. Mabuti na lang at hindi nabali. Ngunit mukhang tinamaan ito ng nahulog na mabigat na bakal kaya may malaking pasa at sugat. Agad na kumuha ng first aid kit si Maya at nilinisan ito. Hinga lang po ng malalim. Lilinisin ko po muna tapos lalagyan natin ng benda. Kahit namimilipit sa sakit si Mang Ben, unti-unti siyang kumalma dahil sa mahinahong boses ni Maya. Dumating si Manager Ramos, ang pabilyong manager na laging nakakunot ang noo. Ano to? Anong nangyari? Inis niyang tanong. Sumagot si Maya. Bumagsak po yung materyales mula sa press machine at tinamaan si Mang Ben. Kailangan po nating dalhin siya sa ospital. Lalong kumunot ang noo ni Ramos. Nako naman, ang OOA nyo. Maliit na sugat lang yan. Mariing sumagot si Maya. Hindi po.
Kailangan po niya ng tamang gamutan, baka po naapektuhan ang buto. Lumingalinga si Ramos at hininaan ang boses. Maya, huwag mo nang i-report ito ha. Kapag bumagsak ang safety rating natin sa main office, tayong lahat ang mawawalan ng trabaho. Bigyan mo na lang ng painkiller at pauwiin para makapagpahinga. Hindi makapaniwalang tumitig si Maya sa manager. Sir Ramos, may nasaktan po na tao tapos itatago natin? Hindi po pwede iyon. Nanggagalaiti at bumulong si Ramos. Hindi mo ba naintindihan? Kapag nalaman ito ng Maharlika Builders, bababa ang grado natin. Baka tanggalin pa ang kontrata natin sa kanila. Kapag nangyari yun, paano na ang mga trabaho natin? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Antonio sa narinig. Tinatago nila ang mga aksidente sa trabaho? Hanggang ngayon, tanging sa mga papeles lang nakikita ni Antonio ang sitwasyon sa mga pabrika. Akala niya, kapag mataas ang safety rating sa papel, ligtas ang pabrika. Hindi niya inakalang ganito ang kalakaran sa ibaba, para lang maiwasan ang parusa ng kumpanya niya. Naikuyom ni Antonio ang kanyang mga kamao sa galit, ngunit hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang pagkatao ngayon. Hindi nagpatinag si Maya. Sir, pasensya na po, pero gagawan ko po ito ng incident report. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa rating natin. Namula sa galit si Ramos. Abat, Maya, ano bang pinagsasasabi mo? Isipin mo naman ang ibang tao rito. Nabalot ng takot ang ibang empleyado. May isang bumulong, Ate Maya, baka naman pwedeng palampasin na lang natin to ngayon. Paano na tayo kapag nagsara to? Umiling si Maya. Hindi po. Prinsipyo po ito. Kapag pinalampas natin ito ngayon, mauulit at mauulit po ito. Inalalayan ni Maya si Mang Ben na tumayo. Mang Ben, dadalhin ko po kayo sa ospital. Kailangan niyo pong magpagamot. Tumango ang matanda bilang pasasalamat. Pumunta si Maya sa opisina para magsulat ng report. Sinundan siya ni Ramos para pigilan, ngunit hindi nakinig si Maya. Sir, ako po ang mananagot dito, kaya huwag po kayong mag-alala. Wala nang nagawa ang manager kundi mag-walkout na nag-aalboroto. Habang pinapanood iyon, labis na humanga si Antonio kay Maya. Handa siyang isugal ang kanyang sarili para ipaglaban kung ano ang tama. Kadalasan sa mga tao, pansariling interes ang uunahin. Ngunit iba si Maya, ang pagsunod sa prinsipyo at pag-una sa kaligtasan ng kapwa iyan ang kanyang paninindigan. Sa tagal ni Antonio sa industriya at dami ng nakasalamuhang negosyante, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng tao. Matapos isulat ang report, dinala ni Maya si Mang Ben sa ospital. Bumalik si Antonio sa kanyang pwesto, ngunit hindi na siya makapag-concentrate. Paulit-ulit na nag-play sa isip niya ang nangyari. Ang sistemang ginawa ko mismo ang ugat ng problema. Napagtanto niya na dahil umaasa lang ang head office sa safety ratings at nagbibigay ng parusa, napipilitan ang mga tao sa ibaba na magsinungaling at itago ang mga aksidente. Ang kaligtasan ng mga manggagawa ay nagiging pangalawang prioridad na lamang. Kinahapunan, bumalik si Maya. Halata ang pagod sa kanyang mukha, ngunit nakataas pa rin ang kanyang noo. Palihim na lumapit si Antonio. Kamusta? Ngumiti at tumango si Maya. Opo, ayos na po. Hindi naman po malala ang nangyari kay Mang Ben. Isang linggong pahinga lang po raw, gagaling na siya. Tanong ni Antonio, hindi ba nagalit si Manager Ramos? Nagkibit balikat si Maya. Nagalit po, pero wala na tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pagtakpan na may taong nasaktan. Tinitigan ni Antonio si Maya ng malalim. Ang babaeng ito ay hindi lang basta mabait. Siya ay may tapang. May paninindigan na piliin ang tama kahit na alam niyang pwede itong makasama sa kanya. Ito ang taong may tunay na dangal, wika ni Antonio sa sarili. Buong buhay siyang nakihalubilo sa mga mayayaman at makapangyarihan, pero ngayon niya lang napagtanto na ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa estado, kundi sa aksyon. Habang nasa biyahe pa uwi, tinawagan ni Antonio ang kanyang Chief of Staff, Mendoza. I-review ninyo ang safety evaluation system natin sa lahat ng pabrika, lalo na sa Bayanihan Steelworks. Tinatakpan nila ang mga aksidente sa mismong ground level. Gulat na gulat ang sekretarya. Chairman, anong nangyari? Mariing sinabi ni Antonio. Saka ko na ipapaliwanag ang detalye. Unahin niyong baguhin ang sistema natin. Kaligtasan ng manggagawa ang dapat na unang prioridad.
Pinatay niya ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Antonio ang mga kapalpakan ng kumpanyang itinayo niya. Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Carmen, "Tama ka, ang babaeng iyon, hindi siya ordinaryong tao." Pagkakita sa seryosong mukha ng asawa, nagtanong si Carmen, "Anong nangyari?" Ikinuwento ni Antonio ang lahat ng nangyari sa buong araw. Tumango-tango si Carmen at sinabing, "Kung gayon, tanggap mo na siya." Natahimik sandali si Antonio. "Hindi ko pa masasabi, pero ang sigurado ako, alam ng babaeng iyon kung ano ang prinsipyo at tama." Naupo si Antonio sa sofa at nalunod sa malalim na pag-iisip. Ilang araw ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente. May kakaibang bigat sa hangin sa loob ng pabrika. Hayagang pinag-iinitan ni Manager Ramos si Maya at maging ang ilang kasamahan ay iniiwasan na siya. Balita ko may darating daw na audit team galing sa head office dahil kay Maya. Paano kung ibagsak tayo? Rinig na rinig ang mga bulungan. Ngunit hindi nagpatinag si Maya. Patuloy siyang bumabati ng may ngiti at tahimik na nakatutok sa trabaho niya. Pinagmamasdan siya ni Antonio at nakaramdam siya ng awa. "Gumawa ka ng tama, pero ikaw pa ang masama sa mata ng iba. Masakit makita ang ganitong realidad." Habang nag-inspect si Antonio ng mga piyesa, hindi niya maiwasang sulyapan si Maya. Gaya ng dati, kalmado itong nagtatrabaho. Nagsusukat gamit ang caliper, nagsusulat sa logbook, naghihiwalay ng palpak. Para kay Antonio, ang eksenang iyon ay karapat-dapat sa pinakamataas na respeto. Pagsapit ng tanghalian, lumapit si Maya kay Antonio. "Mang Juan, hindi po ako nakapagluto ng baon ngayon. Gusto niyo po bang kumain tayo sa karinderya sa labas?" Tumango si Antonio at sumama sa kanya. Puno ng mga empleyado at napakaingay sa karinderya. Nakahanap si Maya ng upuan at nagsalita, "Ang daming ginagawa ngayon, no? Lapit na kasi ng deadline kaya stress ang lahat." Humigop si Antonio ng sabaw at sumagot, "Oo nga, kawawa rin ng mga tao." Sa gitna ng pagkain, tinitigan ni Maya si Antonio. "Mang Juan, pwede po bang magtanong?" Kinabahan si Antonio. "Ano yon?" Maingat na nagtanong si Maya. "Kasi po Mang Juan, parang iba po kayo sa amin. Ang linis niyo pong magsalita, tapos yung kilos niyo. Sa opisina po ba kayo nagtatrabaho dati?" Kumabog ang dibdib ni Antonio. "Mabubuko na ba ako?" Pilit niyang pinakalma ang boses. "Ah, kapag tumanda ka, ganito na rin ang magiging kilos mo. Wala iyon." Kumunot ang noo ni Maya pero hindi na siya nangulit. "Ganoon po ba? Pero ang bilis niyo pong matuto sa trabaho. Yung ibang baguhan, 1 buwan bago makabisado, pero kayo po, sanay na." Pilit na ngumiti si Antonio. Hindi naman sasanay siya, kundi dahil matalas lang ang kanyang obserbasyon. Buong buhay niyang inaral at inanalyze ang mga tao at proseso, kaya madali niyang nakuha ang flow ng trabaho. "Dahil magaling po kayong magturo, Maya." Pagbalik nila sa pabrika pagkatapos kumain, tinipon ni Manager Ramos ang lahat ng empleyado. Madilim ang mukha nito. Makinig ang lahat. Tumawag ang head office. Kinansela na raw ang project natin. Agad na nag-ingay ang buong production floor. "Ano? Bakit?" Nagtaasan ang mga boses. Bumuntong hininga ang manager. "Na-delay daw ang delivery natin ng materials kaya kinansela ng Maharlika Builders ang kontrata. Lahat ng ginawa natin hanggang ngayon, ibabasura na." Namutla si Maya. "Pero paano po yung mga tinapos natin?" Umiling si Ramos. "Wala na, sayang lang, itatapon lahat at saka mukhang matagal-tagal bago tayo magkatrabaho ulit. Umuwi muna kayo at mag-antay ng tawag. No work, no pay." Gulat na gulat ang mga empleyado. "Teka, paano yung sweldo namin?" Bakas ang pagkawalang gana ng manager. "Desisyon ito ng head office. Wala tayong magagawa. Pasensya na." Parang tinamaan ng kidlat si Antonio sa narinig niya. Desisyon ng head office? Iyon mismo ang dokumentong pinirmahan niya kamakailan. Ilang araw na ang nakalalipas nang ipresent ng sekretarya niya ang cancellation form dahil sa delay at pinirmahan niya ito nang hindi man lang tinitingnang mabuti. Isang piraso lang ng papel at isang pirma. Hindi niya naisip na ang simpleng pagkumpas ng kanyang panulat ay sisira ng buhay ng napakaraming tao. Naikuyom ni Antonio ang kanyang kamao. Ako ang gumawa nito?" Isa-isang nag-alisa ng mga manggagawa, mabibigat ang hakbang pauwi. Sa gitna ng mabigat na katahimikan,
Naging parang sementeryo ang pabrika. Ngunit si Maya, hindi umalis sa kanyang pwesto. Tinitigan niya ang mga hindi pa tapos na bakal at mahinang nagsalita. Tapusin na natin to. Napalingon ang iilang natirang manggagawa kasama na si Junjun. Ate Maya, ibabasura rin naman yan. Para saan pa? Umiling si Maya. Kahit na, sinimulan natin to, kaya dapat nating tapusin. Pero wala tayong bayad. Bakit pa tayo magpapagod? Angal ni Junjun. Ngumiti si Maya. Hindi naman po tayo nagtatrabaho para lang sa pera. Ginawa natin ito, kaya dapat kumpletuhin natin gamit ang sarili nating mga kamay. Dangal natin, bilang manggagawa to, hindi ba? Sa narinig na iyon, may iilang tumango. Tama si Maya. Oo nga, nandito na rin lang tayo, tapusin na natin to. Isa-isa silang bumalik sa kani-kanilang pwesto. Bumalik din si Antonio sa kanyang lamesa. Habang hawak ang mga pyesa, napaisip si Antonio. Kahit hindi sila bayad, nagtatrabaho sila dahil sa dangal nila. Ito ang mga bagay na hindi niya kailanman nakita noong nasa tuktok siya ng kumpanya. Para sa kanya, lahat ay numero lamang: benta, tubo, gastos. Pero sa mismong sandaling ito, namulat si Antonio. Sa likod ng bawat numero ay may buhay, dangal, at pamilyang umaasa. Sumapit ang gabi. Voluntaryong nag-overtime ang mga empleyado. Sa ilalim ng kumukurap-kurap na fluorescent light, tahimik nilang tinatapos ang mga produkto. Si Maya ang nangunguna sa lahat. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, pero hindi siya humihinto. Nang makita ito ni Antonio, uminit ang kanyang dibdib. Ito ang mga taong dapat kong panagutan. Ngayon niya lang naramdaman ang tunay na bigat at responsibilidad bilang isang chairman. Lampas 12:00 na ng hating gabi, nang matapos ang lahat. Kumpleto at nakasalansan ng maayos ang mga bakal. Pagod pero nakangiti si Maya. Salamat sa inyong lahat. Nagawa natin. Tumingin sa isa't isa ang mga manggagawa at nagtawanan. Kahit pa alam nilang ibabasura rin ang mga ito, may pakiramdam ng tagumpay sa kanilang puso na tinapos nila ang kanilang sinimulan. At naging bahagi ng sandaling iyon si Antonio. Sa loob ng kanyang puso, nangako si Antonio. Aayusin ko ito. Habang nasa loob ng sasakyan, tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Mendoza, i-reverse niyo ang pagkakansela ng project sa Bayanihan Steelworks. Gulat na nagtanong ang sekretarya. Chairman, pero pinirmaan niyo na po iyon. Mariing sumagot si Antonio. Mali ang naging desisyon ko. Ibalik ninyo ang kontrata. At sabihin mo sa management nila, kanselahin ang no work, no pay na polisiya, ibigay ang sweldo nila ngayong buwan kasama ang special bonus o hazard pay. Kahit nalilito, sumagot ang sekretarya. Masusunod po, Chairman. Pagbaba ng telepono, tumingin si Antonio sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa kanyang sarili na siya ay nagkamali. At sa pamamagitan ng babaeng nagngangalang Maya, natutunan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng pananagutan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa pabrika. Muling tinipon ni Manager Ramos ang mga manggagawa. Makinig kayo, magandang balita. Tumawag ang head office. Binawi na raw nila ang cancellation ng project. Tuloy ang kontrata natin. At hindi lang yon, tuloy ang pasok natin. Walang no work, no pay. At may matatanggap pa tayong special bonus sa sahod. Nagsigawan sa tuwa ang mga manggagawa. Totoo? Yes. Biglang nagliwanag ang buong pabrika. Hindi makapaniwalang nagtanong si Maya kay Ramos. Sir, totoo po ba? Bakit po biglaan? Kumamot sa ulo ang manager. Hindi ko rin alam. Bigla raw nagkaroon ng emergency meeting sa main office at utos mismo daw ng chairman. Tumango si Maya at masayang ngumiti. Salamat sa Diyos. Ang galing po. Nagyakapan at nagdiwang ang mga empleyado. Parang nawala lahat ng pagod nila kagabi. Mula sa sulok, tahimik na nakamasid si Antonio. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Ang makita na ang isang desisyon niya ay nagdulot ng labis na kaligayahan sa maraming tao ay isang kakaibang pakiramdam. Dati, panay numero lang ang basehan niya, pero ngayon ay iba na. Ang mga ngiti ng mga taong ito ay mas may halaga pa kaysa sa anumang financial statement na nakita niya. Tahimik na bumalik si Antonio sa kanyang pwesto at nagsimulang magtrabaho. Pagsapit ng tanghalian, inilabas ni Maya ang kanyang baunan.
May dala siyang lumpiang Shanghai at prutas ngayon. Umupo si Antonio, sa tabi niya dala ang kanyang baon. Masayang nagwika si Maya, "Mang Juan, ang ganda ng araw natin ngayon, no? Ang sasaya ng lahat." Tumango si Antonio. "Oo nga, mabuti naman." Inabutan siya ni Maya ng isang piraso ng lumpia. "Heto po, tikman nyo. Maaga po akong gumising para lutuin yan." Kinuha ito ni Antonio at nagtanong, "Maya, bakit ba masyado kang nag-aalala sa ibang tao?" Nag-isip muna si Maya bago sumagot. "Siguro po nakasanayan ko na. Nung namatay ang mga magulang ko, marami pong mga kapitbahay at ibang tao ang tumulong sa akin para makatapos at makaraos. Kaya gusto ko rin pong makatulong sa iba. Para pong ibinabalik ko lang ang utang na loob ko sa mundo." Tumatak sa puso ni Antonio ang sinabing iyon. Naisip niyang sa buong buhay niya, puro siya tanggap ng biyaya ngunit hindi siya kailanman nagbalik nito sa kapwa. Nagpatuloy si Maya. "Kayo po, Mang Juan, mukhang pagod na pagod kayo. Mahirap po sigurong mag-overtime kagabi para sa inyo." Umiling si Antonio. "Ayos lang ako." Kumuha ng maliit na thermos si Maya mula sa kanyang bag. "Heto po, nagtimpla po ako ng kapeng barako galing sa probinsya namin. Nakakatanggal po yan ng pagod." Kinuha ni Antonio ang thermos at binuksan ito. Umusok ang mainit at mabangong amoy ng kape. Humigop siya. Malalim at matapang ang lasa nito, pero may saktong tamis. "Ang sarap," sabi ni Antonio. Masayang ngumiti si Maya. "Salamat po. Lakasan niyo po ang loob niyo, Mang Juan. Kahit nakakapagod ngayon, kapag pinagbutihan natin, may magandang bukas din na darating, tulad ng araw na ito." Natahimik si Antonio, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sa buong buhay niya, walang sinumang nagsabi sa kanya ng ganitong kainit at taos-pusong pagpapalakas ng loob. Ang pagiging chairman ay isang malungkot na posisyon. Lahat ay takot at rumerespeto sa kanya, pero walang nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Ngunit sa sandaling ito, tunay na nag-aalala si Maya para sa isang hamak na Mang Juan. Habang umiinom ng kape, inisip niya, "Ilang tao na ba ang nasaktan ko?" Napagtanto ni Antonio kung gaano kalamig at kakalkulado ang mundong ginagalawan niya. Sa head office, sinusukat niya ang tao base sa performance. Pag naabot ang quota, may bonus. Kapag pumalpak, sibak. Ngunit hindi niya tiningnan ang mga personal na buhay nila, kung ano ang nararamdaman nila at kung ano ang kailangan nila. Dito niya naintindihan kung gaano siya naging arogante. Kinahapunan, habang nagtatrabaho, palihim pa ring pinagmamasdan ni Antonio si Maya. Patuloy siyang abala. Kapag may nahihirapang kasamahan, tutulungan niya. Kapag nasira ang makina, siya mismo ang sumusubok na mag-ayos. Hindi lang sariling trabaho ang iniintindi ni Maya. Lagi siyang nakabantay sa paligid para mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Ito ang tunay na pamumuno, bulong ni Antonio. Bago mag-uwian, may isang empleyadang umiiyak sa gilid. Si Chona, lumapit si Maya. "Ate Chona, bakit po? Anong nangyari?" Habang pinupunasan ang luha, sumagot si Chona. "Maya, nagkaproblema kasi sa bahay. Lumala yung sakit ni nanay. Nasa pampublikong ospital na kami, pero wala akong pambili ng gamot. Sa isang linggo pa ang dating ng sweldo natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Nag-isip ng kaunti si Maya. "Magkano po ba ang kailangan ninyo?" Nag-aalangang sumagot si Chona. "Mga 10,000 sana. Pero paano naman ako?" Binuksan ni Maya ang kanyang bag at nilabas ang kanyang wallet. Kinuha niya ang kanyang ATM card. "Ate Chona, heto po. Gamitin niyo muna. Ipambili niyo muna ng gamot ni nanay. Saka niyo na lang po ako bayaran kapag nakaluwag-luwag na kayo." Gulat na gulat si Chona. "Maya, hindi ba't ito yung emergency savings mo? Bakit mo ibibigay sa akin?" Tumawa nang mahina si Maya. "Ayos lang po yan. Mag-isa lang po ako kaya wala naman po akong biglaang pagkakagastusan. Ate Chona, unahin niyo na po ang pagpapagaling sa nanay niyo." Umiyak ng tuluyan si Chona at niyakap si Maya. "Maya, maraming salamat." Uminit ang puso ni Antonio sa nakita niya. Kahit hindi rin mayaman si Maya, maluwag sa puso niyang ibinigay ang kanyang natipon para sa isang kasamahan. Walang kwenta-kwenta, walang kondisyon, basta may nangangailangan, tutulong siya. Kinumpara ni Antonio ang sarili sa babae. Siya ay may bilyon-bilyong pisong yaman,
pero ni minsan ay hindi siya nagkusa na tumulong sa iba mula sa puso. Nagdo-donate siya, oo, pero para sa tax deduction ng kumpanya. Wala siyang tinulungan na galing talaga sa tunay na empatiya. Pauwi, matagal na nag-isip si Antonio sa loob ng sasakyan. Si Maya ay walang yaman o posisyon, pero ang puso niya ang pinakamayaman sa lahat. Samantalang siya, na nasa kanya na ang lahat, ay may pusong mahirap. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng hiya si Antonio. Ang yaman at kapangyarihan na pinaghirapan niya buong buhay ay tila nawalan ng kulay. Naunawaan niya na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kung ano ang pagmamay-ari niya, kundi sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Carmen, "Naging masyado akong mayabang buong buhay ko." Tinitigan siya ng asawa. "Bakit mo naman nasabi, yan bigla?" Naupo si Antonio sa sofa. Dahil sa babaeng iyon, naintindihan ko, ang tunay na dangal ng tao ay wala sa panlabas na anyo, kundi nagmumula sa kanyang puso. Buong buhay kong hinusgahan ang mga tao base lang sa kung ano ang nakikita ng mata ko. Hinawakan ni Carmen ang kamay ng asawa. "Mabuti naman, at nakita mo na iyon ngayon. Hindi pa huli ang lahat." Tumingin si Antonio sa labas ng bintana at bumulong. "Kung hindi ako magbabago, walang mangyayari." Nagdesisyon si Antonio na i-apply sa sarili ang mga natutunan niya kay Maya na pahalagahan ang mga tao at laging isipin ang epekto ng kanyang mga desisyon sa buhay ng mga manggagawa. Lumipas ang isa pang linggo. Nasanay na ng tuluyan si Antonio sa buhay sa pabrika. Hindi na lang siya basta isang observer, naging tunay na kasamahan na siya ng lahat. Nakikipagbiruan na siya sa mga trabahador at nakikisalo sa tawanan tuwing break time. Ngunit alam ni Antonio na malapit nang matapos ang mapayapang panahong ito. Nakatanggap siya ng balita na paparating ang audit team mula sa head office. Nang umagang iyon, dumating ang dalawang itim na SUV sa gate ng pabrika, ang audit team ng Maharlika Builders. Bumababa ang mga empleyadong nakasuot ng formal na barong at suit, at sa likod nila ay ang Chief of Staff ni Antonio, si Sec Mendoza. Nagkukumahog na sinalubong sila ni Manager Ramos. "Welcome po. Handa na po ang lahat para sa inspeksyon." Tumango ang audit team at pumasok sa pabrika, kahit ang mga empleyado sa production floor ay kinabahan at huminto sa pagtatrabaho, maging si Maya ay nakaramdam ng kaba. Laging nakakatakot ang mga regular audit, sinusuri nila ang bawat dokumento, tinitingnan ang proseso ng paggawa at iniimbestigahan ang mga safety regulations. Sinuri muli ni Maya ang kanyang mga papeles, kabilang na ang incident report na ginawa niya para sa aksidente ni Mang Ben. Medyo kinakabahan siya, pero nakataas ang kanyang noo. Alam niyang ginawa niya ang tama. Nagsimulang mag-ikot ang audit team. Tiningnan ang makina at ang mga logbook. Sa sandaling iyon, nakita ng isang auditor ang isang lalaking naka-work uniform sa may assembly line. Nanlaki ang mata ng auditor at bumulong sa Chief of Staff. "Sir Mendoza, hindi ba si Chairman yon?" Tumango si Mendoza at mahinang sinabi, "Tama ka. Pero huwag mo munang ibunyag ang kanyang pagkatao." Naguguluhang tumango ang auditor. Ngunit ang mga ganitong balita ay mabilis kumalat. Isang manggagawa ang nakarinig sa usapan nila at ipinasa sa iba. Wala pang ilang minuto, nagbulong-bulungan ang buong pabrika. Yung si Mang Juan, chairman daw ng Maharlika? Ha? Bakit nandito ang chairman? Hindi makapaniwalang nagtinginan ang mga empleyado kay Antonio. Nakarating din ang chismis kay Maya. Nanigas siya sa kinatatayuan niya, si Mang Juan. "Chairman?" Pinatawag ni Manager Ramos ang lahat ng empleyado sa gitna. Tumayo si Sec Mendoza sa harap at nagsalita. "Nais po naming ipaalam sa lahat. Sa nakalipas na 2 linggo, ang taong nakasama ninyong magtrabaho na nakilala ninyo bilang Juan Reyes ay walang iba, kundi ang chairman ng Maharlika Builders Corporation, si Don Antonio de Leon." Bumagsak ang katahimikan sa buong pabrika. Tila mga estatwa ang mga manggagawa na hindi makapaniwala sa narinig. Nakanganga si Maya habang nakatingin kay Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkalito. Dahan-dahang humakbang paharap si Antonio. Nakasuot pa rin siya ng kupasing damit at hard hat. Ngunit ngayon, lumabas na ang tunay na awtoridad at dignidad ng isang chairman. Tiningnan niya ang lahat at nagsalita. "Pasensya na kayong lahat.
tinago ko ang tunay kong pagkatao para magtrabaho rito. Ang totoo, gusto kasing pakasalan ng anak ko ang isang tao na nagtatrabaho sa pabrikang ito. Gusto kong malaman ng personal kung anong klaseng tao siya. Hindi pa rin nakaka-recover sa gulat ang mga tao. Tinitigan ni Antonio si Maya. Namumutla si Maya at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Lumapit si Antonio sa kanya. Maya de la Cruz, ikaw ang babaeng mahal ng anak kong si Carlos. Noong una, tutol ako. Hindi ko matanggap na ang isang manggagawa sa pabrika ay magiging manugang ng pamilya de Leon. Pero matapos akong magtrabaho sa tabi mo ng 2 linggo, namulat ako. Nakita ko kung gaano ako kayabang at kung gaano kalaki ang pagkakamali ko sa pagtingin sa mga tao. Pinigilan ni Maya ang kanyang luha at yumuko. Chairman, ako po. Umiling si Antonio. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat dahil marami akong natutunan sa iyo. Mula sa iyo, nakita ko kung ano ang tunay na dangal. Hindi ito nakukuha sa pera o sa apelyido, kundi sa kung paano mo pakitunguhan ang ibang tao. Nanginginig ang boses ni Antonio dahil sinasabi niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napaangat ng tingin si Maya. May mga luha sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Antonio. Kahit sa gitna ng hirap, lagi kang nakangiti at nag-iisip sa kapakanan ng iba. Sinunod mo ang mga patakaran, pinili mo ang kaligtasan ng kasamahan mo kaysa sa sarili mong posisyon, at kahit wala ka ring yaman, buong puso kang nagbigay sa nangangailangan. Buong buhay kong nakasama ang mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas, pero ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo. Ikaw ang tunay na mayaman, at ikaw ang may pinakamataas na dangal. Tuluyan nang umiyak si Maya. Chairman, isa lang po akong hamak na manggagawa. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Umiling si Antonio. Alam ko kung gaano kahirap gawin ang tama. Karamihan sa mga tao, sarili lang ang iniisip. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang ehemplo ng tunay na mabuting tao. Lumingon si Antonio sa mga empleyado. Sa inyong lastsa, marami akong natutunan dito. Dati, binabase ko ang tingin ko sa inyo sa pamamagitan ng mga numero at report. Ngayon, nakita ko kayo bilang mga tao. Simula ngayon, babaguhin ko ang pamamalakad ko. Mas pakikinggan ko ang mga nasa ground. Sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng mas maayos na kapaligiran para magtrabaho. Nagpalakpakan ang mga manggagawa. Noong una ay mahina, ngunit unti-unting lumakas hanggang sa maging isang malakas na hiyawan ng suporta. Lahat ay na-touch sa sinabi niya. Isang bilyonaryong chairman na nagpakumbaba, nakisama sa kanila at inintindi ang kanilang kalagayan. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha at pumalakpak din. Yumuko si Antonio ng malalim sa mga tao. Maraming salamat, napakahalaga ng oras na ginugol ko rito. Matapos ang audit, ipinatawag ni Antonio si Manager Ramos. Ramos, baguhin ninyo ang kontrata ng Bayanihan Steelworks. Itataas natin ang pondo at hahabaan ang deadline. Bukod diyan, maglalaan ang head office ng budget para sa mga bagong safety equipment dito. Gulat at labis na nagpasalamat ang manager. Chairman, maraming salamat po talaga. Ngumiti si Antonio. Wala iyon. Magkakasama tayo sa trabahong ito. Hinubad ni Antonio ang kanyang work uniform at pinagmasdan ang buong pabrika sa huling pagkakataon. Ang 2 linggong ito ang pinakamakabuluhang panahon ng buhay niya. Lumapit siya kay Maya. Maya, gusto kitang imbitahan sa bahay natin sa Forbes Park sa lalong madaling panahon. Gusto naming formal na magkakilala kasama si Carlos. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Chairman, pwede po ba ako sa ganoon? Inabot ni Antonio ang kanyang kamay. Aba, siyempre. Manugang nakita, hindi ba? Inabot ni Maya ang kamay ng chairman. Napakainit ng kamayan na yon. Ngumiti si Antonio. Simula ngayon, sana maging maayos ang pagsasama natin, manugang. Lumuluha pero nakangiting sumagot si Maya. Maraming salamat po, Chairman. Naghiyawan at nagpalakpakan ulit ang mga manggagawa na nakasaksi sa pangyayari. Pag-alis ng pabrika, lumingon si Antonio. Dito niya natutunan ang tunay na halaga ng buhay. Hindi posisyon o yaman, kundi ang puso ng tao ang pinakamahalaga. Pagsakay niya sa sasakyan, nagtanong si Sec. Mendoza, Chairman, mukhang pagod na. Pagod po kayo. Umiling si Antonio. Hindi. Sa katunayan, ito ang pinakamasulit na oras sa buhay ko.
Ngayon ko lang naintindihan kung paano maging isang tunay na chairman. Umusad ang sasakyan papalayo sa Valenzuela. Maaliwalas ang puso ni Antonio habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang buwan ang lumipas. Maraming nagbago sa panahong iyon. Bumalik si Antonio sa head office sa Makati, ngunit iba na ang kanyang pamamalakad. Para marinig ang boses ng mga manggagawa, regular na siyang bumibisita sa mga pabrika at inayos ang mga kontrata ng mga subcontractor. Dinagdagan niya rin ang benefits at tulong medikal ng lahat ng empleyado. Kalat sa buong opisina ang balitang nagbago na ang chairman, ngunit kapag naririnig ito ni Antonio, ngumingiti lang siya at sinasabing, "Hindi ako nagbago, ngayon lang luminaw ang paningin ko." Ngayon ay isang espesyal na araw. Inimbitahan ni Antonio sina Carlos at Maya para maghapunan sa kanilang bahay. Ilang araw nang kinakabahan si Carlos. "Maya, sigurado ka bang ayos na lahat sa papa?" Hinawakan ni Maya ang kamay ni Carlos. "Huwag kang mag-alala, tanggap na ako ng papa mo." Tumango at ngumiti si Carlos. "Dahil ito sa'yo, Maya. Nagbago si papa dahil sa'yo." 6:00 ng gabi nang makarating sila sa malaking mansyon ng mga De Leon sa Forbes Park. Pagkababa pa lang ng sasakyan, namanghana si Maya sa laki ng bahay, tinitigan niya si Carlos. "Ang laki pala talaga ng bahay ninyo." Hinawakan ng mahigpit ni Carlos ang kamay niya. "Kaya natin to, magkasama tayo." Pumasok sila at sinalubong sila ni Doña Carmen nang may matamis na ngiti. "Tuloy kayo, kanina pa namin kayo hinihintay." Pagpasok nila sa dining hall, isang hindi inaasahang eksena ang tumambad sa kanila. Imbes na nakaupo si Antonio sa dulo ng mahabang mesa suot ang kanyang business suit, nasa kusina ang chairman. Nakasuot ng apron si Antonio at nagluluto na panganga si Maya. "Nagluluto po si chairman?" Natatawang sumagot si Carmen. "Oo, kahit ako ay nagulat." Buong buhay niya, hindi pa siya nakapasok ng kusina, pero simula pa kaninang umaga, nagbabasa na siya ng recipe book. Lumabas si Antonio mula sa kusina, suot pa rin ang apron, may hawak na sandok at may pawis sa noo. "Nandyan na pala kayo. Upo na kayo, malapit nang maluto." Tulalang napatingin si Carlos sa ama. Wala siyang masabi. Ni minsan ay hindi niya nakitang nagluto ang kanyang ama. "Papa," mahinang nag-alok si Maya. "Chairman, tulungan ko na po kayo." Kumaway si Antonio. "Hindi na. Ako ang naghanda ng lahat ng ito para sa araw na ito. Bisita ka ngayon, kaya maupo ka lang dyan at magpahinga." Makalipas ang ilang sandali, inilapag na ang mga pagkain sa mesa, sinigang na baboy, beef caldereta, adobong kangkong at sariwang isda. Hindi man pang 5 bituing restaurant ang itsura ng luto, punong-puno naman ito ng pagmamahal. Hinubad ni Antonio ang kanyang apron at naupo. "Hindi ko masisigurado ang lasa, pero niluto ko yan ng buong puso. Katulad ng ginawa mo para sa akin sa pabrika, Maya." Namuo ang luha sa mga mata ni Maya. Hindi siya makapaniwala na isang bilyonaryong chairman ang mismong nagluto para sa kanya. Nagsimula na silang kumain. Pinagsandok ni Antonio si Maya. "Kain ka ng marami. Hindi ko alam kung magugustuhan mo." Tumikim si Maya ng kaldereta. Medyo maalat ng kaunti, pero dama niya ang init ng pagmamahal. "Napakasarap po, Chairman." Nagliwanag ang mukha ni Antonio. "Mabuti naman kung ganoon." Nakangiting sumingit si Carmen. "Dahil sa'yo, Maya, naranasan ng asawa ko ang tunay na sarap ng buhay bilang tao. Maraming salamat." Habang kumakain, pinagmasdan ni Antonio sina Carlos at Maya. Inaasikaso nila ang isa't isa. Nilalagyan ni Carlos ng ulam ang plato ni Maya at isinasalinan naman ni Maya ng sabaw si Carlos. Napaka-natural at puno ng init, naisip ni Antonio. Ito ang tunay na pamilya. Hindi pera o reputasyon ang bumubuo sa pamilya, kundi ang pagmamahal at pag-aaruga sa isa't isa. Matapos kumain, lumipat sila sa sala para magkape. Inabot ni Antonio ang isang maliit na kahon kay Maya. "Maya, gusto kong ibigay ito sa iyo." Dahan-dahang binuksan ni Maya ang kahon. Sa loob, kumikinang ang isang antik na gintong tambourine necklace, isang pamana ng pamilya. Nagpaliwanag si Antonio. "Pamanang alahas iyan ng aming pamilya, ipinapasa sa mga nagiging manugang na babae. Sa iyo na yan ngayon." Bumagsak ang luha ni Maya. "Chairman,
Wala po akong karapatang tumanggap ng ganitong kamahal na bagay. Umiling si Antonio, may karapatan ka. Dahil higit kaninuman, ikaw ang may pinakamataas na dangal. Simula ngayon, hindi na kita ituturing na manugang lang, kundi bilang sarili kong anak. Hindi na napigilan ni Maya ang pag-iyak at napahagulgol siya. Lumapit si Carmen at niyakap si Maya. Maya, salamat at naging bahagi ka ng pamilya natin. Pigil din ni Carlos ang kanyang luha habang nakatingin sa ama. Hindi niya inakalang ang dating malamig na ama ay magiging ganito kainit at mapagmahal. Tumingin si Antonio sa labas ng bintana at tahimik na nagsalita. Buong buhay kong inakala na tama ang tinatahak kong landas. Hinabol ko ang pera at kapangyarihan at nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Pero nung nakilala kita, Maya, naintindihan ko. Ang tunay na mayaman ay yung taong pinalilibutan ng mga taong may ginintuang puso. Hindi mo alam kung gaano kalaking grasya na dumating ka sa pamilya namin. Pinunasan ni Maya ang luha niya at yumuko. Chairman, ako po dapat ang magpasalamat. Hindi ko po inakalang magkakaroon ako ng ganito kabuting pamilya. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Maya. Hindi ka na mag-iisa. Pamilya mo na kami. Ikaw nang bahala sa anak ko alagaan mo si Carlos. Ngumiti si Maya. Opo, makakaasa po kayo. Inakbayan ni Carlos si Maya at tiningnan ng ama. Papa, maraming salamat po. Maraming salamat. Tumango si Antonio. Ang galing mong pumili ng mapapangasawa, Carlos. Mas magaling ka kaysa sa akin. Lumalim ang gabi. Oras na para umuwi ni na Maya at Carlos. Hinatid sila ni na Antonio at Carmen hanggang sa pinto. Sabi ni Antonio kay Carlos, unti-untiin niyo na ang paghahanda sa kasal. Sagot na ng kumpanya ang lahat. Huwag na kayong mag-alala. Yumuko si Carlos at nagpasalamat. Bumaling si Antonio kay Maya. Maya, palagi kang bumisita rito ha? Bahay mo na rin ito. Ngumiting may luha sa mga mata si Maya. Opo, babisita po ako lagi. Pagkaalis ng sasakyan, bumalik sina Antonio at Carmen sa sala. Habang umiinom ng kape at nakatingin sa labas ng bintana, nagtanong si Antonio. Nagbago na ba talaga ako? Ngumiti si Carmen. Oo, malaking-malaki ang ipinagbago mo. Mas naging mabuti kang tao. Tumango si Antonio. Dahil kay Maya iyon, tinuruan niya ako kung ano ang totoong halaga ng buhay. Hinawakan ni Carmen ang kamay ng asawa. Mabuti na lang at napagtanto mo ito agad. Ngumiti at bumulong si Antonio. Ang tunay na mayaman ay hindi sinusukat sa dami ng pera sa bangko. Nasusukat ito sa init ng puso ng mga taong nasa paligid mo. Sa tingin ko, ngayon lang ako naging tunay na mayaman. Mula sa bintana, kasing kinang pa rin ng dati ang mga ilaw ng Makati skyline, ngunit ang puso ni Antonio ay mas maliwanag pa kaysa sa mga ito. Natutunan ni Don Antonio ang pinakamahalagang aral sa buhay, na ang halaga ng tao ay wala sa panlabas na anyo kundi sa kanyang puso, at ang tunay na dangal ay nagmumula sa pag-ibig sa kapwa. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Kung naantig ang inyong mga puso sa salaysay na ito, huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga komento at damdamin sa ibaba. Naway maging puno ng liwanag at kabaitan ang inyong buong araw.